Umaawit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, Good morning. tapat sa'yo. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kakape. Diyos ka ng Welcome po sa ating pong morning coffee devotion. Ang oras po natin ay alas 5:18. magpupuri sa'yo. Ngayon po ay July 30, Nais kong 2021. madama ang presensya. At sa lahat po ng mga bumati sa aking pong pamangkin, sa ating pong inaanak. Ayan po. Jesus, Parang anak na rin kasi sa amin po siya lumaki. Kay Trixia May Rojas. awitin Maraming salamat po sa inyong pagbati sa kanyang kaarawan. Ayan po. sa Yes, magandang umaga po sa ating lahat. And yes, kay Kuya Mario Pedro. Kumusta na po kayo, Kuya Mario? matamis Nasaan ka ngayon? Good morning. Diyos And of course, dyan sa Hawaii, kay Brother Ferdinand Agassi. Magandang tanghali dyan sa Hawaii. Magandang umaga rin kay Ma'am Elsie Liberato Quitoriano. sa Espiritu. And of course, kay David Ascension Maningas Jr. David, ingat ka dyan. Alam ko, nandiyan ka na naman sa kalsada. Ang ngalan mo, Maraming salamat. Of course, kay Rosalie Abero Maningas, ng buhay. kay Ate Marlene, kay Tower, kay Nene, kay Dio, kay ng buhay. Marvy, kay Dedet, kay Aiko. Ayan, magandang umaga sa inyo. Ayan, ang awitin na galing po sa Sunderland, England, kay Brother Edgar Alonso. Maraming salamat, brother, and magandang hapon dyan sa Toronto, Canada. Cousin Eugene Sumera Honsyon. Kumusta? Agyaman na klaunay, itiyan kanayin mo nga pangabilao, kastamot iti kanayin mo nga pa ng kadkadwa. Of course, to your prayers also, cousin. At yes, tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon for this new day. Ngayon po ay Friday dito sa Pilipinas. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang tanghali dyan po sa Hawaii.
Magandang hapon po dyan po sa Toronto. Magandang gabi. Yan, magandang hapon din sa San Francisco, California. Magandang oras po sa Texas. At magandang gabi po dyan po sa England, dyan po sa Kent, sa Sunderland, dyan po sa London, pati na rin po sa Alberta, dyan sa Canada, at saka sa Saskatchewan. Hindi ko talaga makuha-kuha yung kanyang pronunciation. And anyway, magandang gabi po sa lahat po ng kasama natin dyan sa Netherlands, dyan sa Switzerland, Norway, at saka dyan sa Spain. Magandang madaling araw po dyan po sa KSA, sa Taif, Saudi Arabia, UAE, sa Dammam, Oman, Riyadh, dyan po sa Kuwait, Jordan, Dubai, at sa lahat po ng dako ng mundo na kung saan inaabot po ng ating programang Morning Coffee Devotion dahil po sa inyong pag-share. Magandang oras po sa inyo at nawa ang kapayapaan ay namapapa sa atin mga kakape. Okay, as we go on, yes, magandang umaga, Manong Vic, Kuya Vic, Madamba, Vicente Madamba. Salamat Panginoon. Good morning Pastor at sa lahat. God bless us all. Maraming salamat Kuya Vic. At habang tayo po ay naghihintay sa ating mga kasama, if you have prayer request, mga kakape, mag-prayer request lang po kayo o kaya meron kayong mga katanungan, pwede rin po natin yan bigyan ng pagkakataon if we have already the answer, but if we don't have the answer, yan po ang kailangan ko pong pag-aralan. Magandang umaga dyan sa Nabotas, sa Pascual family, kay Larry at sa kay Mina. Good morning sa inyo, Sir Mina and Larry Pascual dyan sa Nabotas. Okay, so as we wait for the others, tayo po ay makinig muna ng awiting para po sa ating lahat, galing po sa mga awit na kung saan kanilang pong binigay ang kanilang pong pahintulot, at sa iba yung mga na-download natin na masasabi nating nakakatulong po sa atin if we will going to ponder upon the lyrics of these songs. Kailan pa? Kape po tayo. Magandang umaga, Ate Lorna, Madamba family. And of course, ang Lopez family, magandang morning. Kay Kuya Rizalito, kay Ma'am Florence, at saka lahat kayo dyan sa compound. Kuya Vic, baka merong ang tanong, magtanong pa lang. Siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa?
morning. Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo ba kaya siya ay paglingkuran? Kailan ba kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo ba kaya siya ay paglingkuran? Kailan ba kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan ba? Ayan po ang awiting kailan pa. That will remind us about the life that God gave us, sa mga biyaya na ibinibigay at pinaparamdam sa atin ng Diyos, sa lahat ng kanyang ginagawa sa ating buhay. Mga kakape, alam niyo po, meron pong dahilan kung bakit tayo po naririto. And we are here not because of our own selves. Tayo po naririto para sa Diyos. Tayo po ay ginawa ng Diyos with the purpose of glorifying Him. Opo, kung ating pong isipin, bakit ganon? Bakit dapat ang buhay natin ay nakatuon sa kanyang kalooban? At bakit kailangan ang ating ginagawa ay laging nakapagbibigay ng kagalakan sa kanya? Hindi ba parang nagiging makasarili ang Diyos? Parang ganon ang nasa utak siguro natin. Pero tandaan po natin, everything that God commanded us to do, as what the Bible says, it is for our good. Dahil ang buhay po natin ay test. Life is a test. If you read the book of Rick Warren, when it comes to that 40 assignments, that purpose-driven life, makita po natin doon yung first assignment na life yung is a test. Life is trials. Life is temporary assignment. Kumbaga, doon sinasabi na ang ating pong buhay ay sadyang napakaigsi o napakaigli, na kung saan kung hindi po natin ito ginamit sa tama, tayo po ay magsisisi dahil wala man lang tayong ginawa para sa Kanya. Opo, tayo po ay niligtas ng Diyos kung ikaw ay tumanggap na sa Kanya, kung ikaw ay nanampalataya na kay Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Of course, ang ibinigay sa atin ng Diyos na kaligtasan ay hindi na po mababawi kahit kailan, dahil yan po ay buhay na walang hanggan na ibinigay sa atin ng dahil sa Kanyang biyaya, dahil sa Kanyang matinding, napakalaking pagmamahal at pag-ibig sa atin, na kahit na tayo nagkakasala pa, according to Romans 5:8, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ganun po katindi ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na kahit nagkakasala pa tayo po ay Kanyang minahal at pinaramdam, pinakita, pinatunayan ang Kanyang pagmamahal, na kahit nagkakasala pa tayo, si Kristo ay sinakripisyo ang Kanyang buhay, dumanak ang Kanyang dugo para sa atin, para sa ating kaligtasan. Kaya salamat sa Panginoon dahil napakabuti niya sa atin.
And if we are going to ponder upon the commands of Christ, commands of God, na sinasabi sa atin na dapat natin gawin, it's for our own good. Kaya nga, ang buhay po natin is a choice. Everything in life is a choice. Ibig sabihin nun, nasa iyo ang pagpipili. Lagi po natin binabanggit yan. Madalas po natin binabanggit na kahit po napakaganda ng ating po pinag-uusapan, kahit napakarami po na ating natutunan, kung hindi po natin pipiliin yung sumunod o maging masunurin sa kanyang mga kautusan, wala po tayong makukuha mga benefits sa mga iyon. Hanggang knowledge lang po at hindi po nagiging karunungan. Opo, kaya ngayong umagang ito, as we continue on, sana ang biyaya ng Diyos ay mawapa sa atin. Kailangan natin ng kababaang loob. Let us always ask God to give us humility in order for us to enjoy the blessings of God from His grace. Opo. Ayan. So maraming salamat at salamat Brother Johnson Gaviran Tolentino for being with us live. Good morning, Brother Johnson. Ma'am Telma Harap ang Nilaw dyan sa Pinili. Good morning. Panginoon, gabayan mo kami araw-araw at sa ating mga pamilya. Yes. Thank you very much, Brother Vic, Kuya Vic. Kailangan po natin yan. Sabi ko sa iyo, kung meron kang tanong baka meron kang tanong dyan. Ma'am Esmeralda Kakatio dyan sa Sanchez Mira, Cagayan. Good morning po. And of course, dyan sa San Francisco, California, Ma'am Emerita Baptista Corpus. Magandang hapon po sa inyo dyan. And kay Uncle Arnel Valeriano and Auntie Elena. Good morning po, Uncle. Kay Manong Rogelio Alonso Reyes. Kay Emeline. At yes, dyan po sa Hawaii. Kay Kuya. Kay Manong Rogelio Alonso Reyes. Kaya't kuman nga usaran dating sitwasyon, una dating ganito nga mangipaimot iti pamalaag kadigiti ka barangay tayo nga adda kadigiti balbalayda nga ano walbalin ibagayo kadigiti anak tayo nga ano awan iti importante nga gapo nga rumwarda handa pa lang rumwar ngamin dahil siyang sanggon tayo kat seryoso nga virus kat tiraan na digiti hanga seryoso nga ubing digiti anak tayo so nga agaluan tayo ore pa itato na duma nuhantay kan karo dito nga seryoso kat dire masaluwadan ti bagi tayo baka pati na tayo kat ma-infect yada yun apo na tayo. So let us always abide or let us follow the protocol. Let us do our best. Agtitindulong tayo ka barangay kaya't amin tayo. Okay? So, yes, magandang umaga, Emeline. At kay Ate Los Piminda Asuncion Gonzales. Kay Judy and Brenda Rosales, good morning sa inyo. Good morning po sa lahat, mga kape. Maraming salamat, Judy and Brenda Rosales. Kapitan Bobby Raquinio, good morning, Kapitan. Gadanos kayo. Kasa tibiyag, ti paratlan na anang harod. Tatatay mo't dito yun aya. Nairan-ranamot niya kasi ti panagunan. Ado agpepe sa sangun tayo at idadawat tayo kinay apo iti asin na kada tayo aglalalo kada kayo ang agbanbantay kada tayo ang agbanbantay kada gito'y kabaranggayan tayo nga na-infect eta asa asin apo may pagmakara tayo kapitan kan amin nga frontliners yes Brother Rafi, thank you very much po. And yes kay Manong William Raynon, prayer request, Pastor, for Tricia. Negative kumati swab test niya. Salamat, Pastor. Yes, we will pray for that. Kay Tricia, yung anak po ni Brother Vic. Kay Princess Billy Nagkuang Marcos, good morning. Magandang tanghali dyan sa Hawaii. Agad anad kayo kan kanayan, Princess. And of course, to all of us. Now, tayo po ay magpapatugtog muli ng isang awitin. As we wait for the others, and of course
Ganda ko rin yung aking sarili. Kasi, sinusumbong na naman po tayo. Ayan. So, salamat sa Panginoon. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan. Ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko'y ikaw ang siyang langaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan. Ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Good morning, Sir Gilbert Tangunan. Sa nakamtan Good morning, bro. at kailanman sa iyo ay hindi magbibitaw. Good morning, Cons, Sweet Peace, Espino. Ang siyang langaw. My brother George Rakuya. Buhay ko'y ikaw Kay Suan. ang siyang langaw. Kay Ate Madeline Reynon. Kay Attorney Iskal. William Reynon Jr. Kay Imnas Basingan and kay Terdy. Ayan, lahat po kayo dyan. Tilagring, good morning. And yes, salamat sa Panginoon. Sabi ko nga lumabas po ako para mag-ready na aking sarili. Pero ito, umulan. Ayan. Lalong nabasa ang ating kumbunbunan. Anyway, salamat sa Panginoon for this time. As we are gathered together, tayo po ay lalapit na sa Panginoon sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa umagang ito. We thank you very much, Lord, for your grace na aming pong natatamasa araw-araw, oras-oras, every seconds of our lives. Maraming salamat po for your love to us. At ngayon po, kami po ay humihingi, Panginoon, ng paumanhin. Patawarin po ninyo kami sa lahat po ng aming pong kalabisan, sa lahat po ng aming pong pagkakasala, sa lahat po ng aming pong mga nagawa na hindi po ka-aya-aya sa inyong harapan. And yes, sa lahat po ng aming pong mga nasabi na salita na masama at walang katuturan. Kahit po, Panginoon, sa mga naisip po namin na hindi po tama, Panginoon, patawarin na kami. Lilisan po ninyo, Panginoon, ang aming pong isipan at aming pong puso. Nang sa ganon, kami po ay katanggap-tanggap sa inyo sa paglapit sa pamagitan ng panalangin. Kami po ay suutan nyo ng kababaang loob
At dahil kailangan po namin, Panginoon, ang iyong pong biyaya. Yes, Lord. At alam po namin na doon po ang dahilan kung bakit kami po ay nananatili pa hanggang ngayon. At dahil binigyan niyo kami ng buhay, yan po ang kadahilanan kung bakit kailangan namin lalong magpapagal, lalong lumapit sa inyo, lalong pag-aralan ang salita mo. Because we know the purpose why we do exist. It is because for us to glorify you, to honor you, to please you, O Lord, because we were created by you. We are here. You created us for your glory. Ay Panginoon, kami po ay bigyan niyo, Panginoon, ng puso na laging maalala at ipaalala niyo sa amin itong katotohanan ito na hindi po kami naririto para sa aming sarili lamang. Kami po ay naririto as to serve you, as to serve others, and to serve with humility. Maraming salamat. At kung ano po yung mga balakid o mga hindrances, mga pumipigil sa amin po para lumago sa buhay spiritual, para mapaglingkod sa inyo, we pray that you may please, Lord, tanggalin niyo po. But we thank you very much, Lord, for all the obstacles na nasa aming pong harapan, sa aming pong daanan, dahil po ito yung mga magbibigay po sa amin ng kalakasan at tatag sa pagpapatuloy, sa paglilingkod, sa pamumuhay na kayo po ang aming pong tinitignan at laging mapagbibigay sa aming Panginoon ng inspirasyon to do things for you. Dahil alam po namin, as you commanded us to look unto Jesus, the author and finisher of our faith. We thank you for this weather. Salamat po sa ulan. Salamat po, Panginoon, sa mga blessings. We thank you for the house na ibinibigay niyo sa amin para po kami ay mayroon pong proteksyon sa mga ganitong mga panahon. We thank you very much, Lord, for everything you entrusted to us, including po ang aming pong mga sinasabi namin na aming pong na-acquire o mga pag-aari. Salamat po dahil everything that we have ay galing po sa inyong biyaya, galing po sa inyong kabutihan sa amin. And please help us, Lord, to be a faithful steward sa lahat po ng pinagkatiwalaan sa amin. Muli, Panginoon, nilalapit po namin sa inyo ang bawat isa, sa lahat po, Panginoon, ng mga nanonood at nakikinig ngayon. Kami po ay nagsusumamo that you may please, Lord, use each every one of us, that lahat po ng aming pong mga sitwasyon ngayon, na kung sa mga nangailangan po ng tulong, that you may please help us. Those who needs to be comforted, please comfort them continually. To those who are weak, please strengthen them. To those who are sick, that you may please, Lord, heal them. Maraming salamat po. Lapit po namin sa inyo, Panginoon, si Tricia na magpapaswab test, that you may please, Lord, give them negative result, the virus test sa kanya. Lord, please, kahit anong mangyari, we pray, whatever will happen, that you may please strengthen and protect them, Panginoon, of course, to all of us. Sa mga naka-quarantine at sa mga naka-isolate po na mga kabarangay, at to all our loved ones at mga kaibigan, mga kilala, sa lahat po ng dako ng mundo, sa lahat po ng mga naririto ngayon, that you may please strengthen them, Lord. At laging i-remind sa kanila
that they need to call upon you, to have faith in you. Especially, lalapit sila for the salvation, Panginoon. Maraming salamat po. And yes, we pray also for Julius Bayudan sa kanyang pong kalagayan, that you may please protect him also as he will celebrate his birthday today, that you may please bless him with good health and strength. At ganoon din sa kanilang mahal sa buhay, at yung please bantayan sila at gabayan, palakasin para po sa kanilang pagtatrabaho, and even to all the birthday celebrants today, and to those who will celebrate the anniversaries, please bless them, and please remind them that they will use this new chapter of their lives serving you. Ako po, Panginoon. Please continue to work in the life of the Biernes family and the Bernabé family. Kay Ma'am Roatus, that you may please continue to strengthen them. The Lizardo family, mga Lizardos po, na ilan po, Panginoon, ng kalakasan at yung kanila pong healing, that you may please continue to heal them and please provide their needs even financially for their medications. Karoon po, Panginoon, kay Ma'am Rowena Viejo, kay Sir Nemesio Alipio Jr., Evangeline Bendia, kay Janelle Sharp, and yes, Lord, we pray that you will provide them is even kay Natalie Cheng, continue to heal them, kay Ma'am Trinidad Adswara, Trinidad Cabigon, Geraldine Manuel, Rafael Argasa, Marlene Raka Alonso, kay Auntie, and of course, we pray for Edelberto Cañete Jr. for his continuous healing, kay Chike Alonso, kay Manong Ilyong Asuncion, kay LD Alonso, kay Manang Irene Laborte, kay DJMJ, Stephen Orque, Krame, kay Sir Benz Alpapara Carla, kay Ma'am Bel Guillermo, kay Sir Radyo Sanwani, kay Ate Elizabeth Cirilo. Yes, we pray for Tatang Vicente Racoya Senior, that we must continue to heal him and strengthen him. Opo, pati na rin po sa kalagayan po ni Ma'am Telma Paco-Edinao, kay kapatid na G. Bailon, kay Brother Joel Alonso sa kanyang pong patuloy na paggaling sa kanyang pong mata, kay we pray also, Lord, for DJMJ, at patuloy po kayong magtrabaho, even, Lord, sa bawat isa sa amin who are having a problem with our health, kahit po sa mga maliit lang na bagay, maliit na karamdaman. And yes, we pray also, Lord, for the continuous healing sa mga nandyan po sa mga hospitals, and protection po sa mga frontliners, sa mga APORs, of course, sa mga PNP, sa mga branch officials, nasa gobyerno po, who are our front lines, who are fighting against this unseen virus that you can see, Panginoon. Kaya kami po ay nagsusumamo sa inyo na sa pagkakataong ito, nagkakaisa po kami at nakikiusap sa inyo na kung maaari, Panginoon, tanggalin niyo na po ang pandemyang ito para magkaroon po ng kalayaan ang bawat isa. And we pray for churches, Lord, that you may please bless the ministries, even po sa mga napakaraming mga limitations. We pray that the Christians will cope up po sa mga online services. Dahil po napakahirap po sitwasyon ngayon, because even the churches today ay nalalockdown dahil po sa epekto ng virus na ito. Ay maawa po kayo at kayo sa aming Panginoon. We continue to pray
even for Cas Yudin Sumera Asuncion, kay Ma'am Emerita Baptista Corpus, kay Cas Rodriguez Asuncion, their health, protection, and of course, Lord, we pray for strength, and to all the workers sa lahat po nagtatrabaho, sa mga may business, sa mga nagbabiyahe, sa mga seaman, mga OFWs, mga domestic helpers, mga immigrants, at sa lahat po, Panginoon, ng mga kasama natin ngayon with their loved ones and their families here in the Philippines and families there abroad, that you may please protect them, Panginoon. Maraming salamat po. Please continue to work the life of Ariane Stevenson sa kanyang po anak, that you may please strengthen her legs. Siya po ay makatayo at makalakad na rin. At yun po, Panginoon, kay Brother Romero Espino, na maging tuluyang gumaling po ang kanyang pong fracture. And of course, sa pamangkin din ni Sister Cons na gagaling na rin po, Panginoon. Thank you very much, Lord, for this opportunity to come to you in prayer. We pray for our government, Lord. Please continue to work in our life and the life of our President, sa mga senators, sa Congress. And for unity and harmony and love will reign in their hearts, Panginoon. Kay Christine at Nilao, please patuloy ka magtrabaho sa kanya. At you please bless her. And even, Lord, sa anak po ni Castro Reza Asuncion, and of course sa anak din po ni Casio di Samera Asuncion, sa kanyang po family problems, that you may please intervene. At maraming salamat. And again, Lord, kayo po ay ang magbantay sa amin, even sa aming mga kapatid, sa aming mga minamahal, kahit saan man sila naroon ngayon, that you may please give us peace and love. To the pastors, missionaries, preachers who preach the gospel, who teach the pure gospel, we pray, Lord, that you please continue, Lord, to provide their needs, and of course, Lord, good help para sa kanila. At sa lahat po, Panginoon, na mga kasama na po natin ngayon. Maraming salamat po. Kami po ay inyong turuan sa ating pag-aaral. Bless also our spiritual mentors sa mga problema po na namin po hinaharap ngayon. That you may please strengthen us, that you may please always help us to see the positive side of these troubles or these testings of life. Maraming salamat po. At opo, patuloy po kayong pagtrabaho sa aming buhay, and even sa mga prayer request po namin, though we cannot mention them all, I do pray, Lord, that you may please hear or listen to our prayers. Maraming salamat muli, Panginoon, sa ulan. Maraming salamat sa pagkakataong ito. We thank you very much, Lord. We ask all these things, and we trust in you, and we will wait for your answers for this prayer in Jesus Christ's name. Amen and amen. Maraming salamat, mga kape. Ang ating tubungan ay maingay na muli kasi umulan na naman. Ayan po, akala ko tapos na. Matapos na yung patuloy na pag-ulan dito sa ating pong probinsya. But still, meron pa rin pong ulan. Salamat pa rin sa Panginoon. So as long as klaro po tayo, mga kakape. And as we go on, before we will talk about the lesson, we are going to our devotion. Tayo po ay makinig muna ng awitin at pakinggan po natin ang awiting ito, mga kakape. Ang Panginoon ay tapat sa atin kailan paman. Pakinggan po natin, galing po sa ating mong kababayan, nandyan po sa Sunderland, England. Tapat kailan paman, si Jesus ay tapat kailan paman. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya't habang Good morning, Brother George, Kapuya, Castro Reza Asuncion, Cas Jenny Ragasa, good morning. Auntie Mila Domingo Alonso, good morning. Kay Sister Hilda Agbawa, amen sir, nice to be here again. Good morning to all. Yes, Sister Hilda, maraming salamat. Kay Neng Cabrera, hintay-hintay lang, Neng, kasi kailangan pa nating iayos yung ating gagawin.
pagplanuhang mabuti, ano? Sir Mina Pascual, and of course kay Manang Jessie Cristobal Gaviran, kay sa Gaviran family, of course, kay Pedring, Manong Pedring, at sa lahat kayo dyan, kay Jasper, kay Princess, kay Samuel, good morning, and of course kay Nana Ilay, Angel Dumlao, Malu, maraming salamat, of course kay Auntie Pasing, good morning, good afternoon, good morning, galing po kay Pas Jenny Ragasa. Ang Panginoon tapat kailanpaman. Mama Garita Gutierrez, good morning po. Ingat po kayo palagi. Ate Merling Maningas, Sister Vilmalin Sagi Nagpawalig Reuter, good morning po sa lahat. Have a blessed day everyone. Thank you very much sa Ma'am Vilmalin Sagi Nagpawa. Alam ko po at sinabi po ni Sister Hilda kahapon nang nag-usap po kami. Madaling araw pala dyan ngayon. So salamat sa paghintay at pagsama. Salamat sa sakripisyo, Ma'am Vilmalin. Julius Anthony Rarugal, good morning. Brother Julius Anthony Rarugal, ingat po kayo palagi. Salamat for joining us live. Ang Panginoon tapat kailanpaman. Yes, good morning kapatid na G. Bible. Ayan po, ang Panginoon tapat kailanpaman. Okay, so tara na po sa ating pong paksa na pag-usapan in war na umpisan po natin kahapon. It's all about spiritual growth. Opo, it's about spiritual growth. Yung pong katanungan na after salvation, what's next? Dahil ikaw ay ligtas, tayo ay ligtas, tayo mga anak ng Diyos. Oops, sandali lang. Ganun ba talaga, Brother Rafi? How can you know for sure that you are ligtas na? Di ba? Meron mga magtatanong ng ganyan, where bakit napaka-confident ninyo na sinasabi that you are saved? In which, hindi pa naman natin alam kung ano mangyayari sa future. Hindi pa naman natin alam mangyayari sa kabilang buhay. Tama po ang mga sinasabi ninyo na hindi po natin alam kung ano talaga yung mangyayari sa afterlife, after death, after life here on earth, na tayo po ay papanang sa mundo ito. Hindi po natin alam talaga, hindi natin po ma-imagine kung ano po yung mangyayari. That's why the Bible is here. Iniwan po ng Diyos ang kanyang salita sa atin para malaman po natin yung katotohanan when it comes to His message to all mankind. Yan po ang dahilan kung bakit kailangan po natin yung tinatawag na pananampalataya. In war, mababasa natin sa Biblia na without faith, Hebrews 11:6, without faith it is impossible to please God. Yan po ang sinasabi ng Diyos. Without faith, it is impossible to please God. Pinapakita rito, mga kakape at mga kaibigan, na kung wala po tayong pananampalataya, hindi po natin talaga ma-enjoy yung mga sinasabi at mga pangako ng Diyos sa atin. In war, kung isipin po natin, saan ba nanggaling at kanino nyo nalaman, kanino natin nalaman na meron Diyos? Why we mention about God, about our Savior Jesus Christ? We somebody or others don't believe. Meron po talagang sadyang mga tao o grupo ng tao na kung saan hindi po sila naniniwala na meron Diyos. Or ang kanilang pong prinsipyo o filosofyo sa buhay na kung hindi nila ma-feel at hindi nila mahawakan o hindi nila makita, they will not believe. There are people who have that kind of stand
na kung hindi nila makita, hindi sila maniniwala. Ganoon po ang mga ibang mga tao. Pero sa atin po naniniwala sa Diyos, in where, saan po natin nakalap o nakuha yung katuruan na yan? At alam po natin na mula nung bata pa tayo, naririnig na natin yan, where pumasok na lang po sa ating pong isipan at lumaki po tayo, na meron po tayong kaalaman, we are aware that there is a supreme being na gumawa po ng lahat. Kahit na ito ay istorya lamang na napakinggan natin nung kabataan po natin o nung bata tayo hanggang lumaki po tayo, but checking on or asking where we got those things, or where they got, or saan nila nakuha ang mga katuruan ito, kung ating pong susuriin, nagagaling po yan sa Biblia. Wala pong maituturo ang mga spiritual leaders po natin patungkol po sa Diyos kung hindi galing sa Biblia. Because the Bible is our final authority when it comes to our faith. Dahil hindi na po katulad noon na ang Panginoong Diyos ay magsasalita sa atin at bubulong sa atin o magpapakita sa panaginip natin at meron pong kabuluhan o katuturan na meron pong mensahe sa atin. And we will wait for visions or whatever na sinasabi natin, baka sa panaginip o baka mismo ang Diyos ay bubulong. Hindi po ganoon sa panahon ngayon dahil nandito na po ang written word. Nandito na po ang salita ng Diyos na kung saan dito po natin kukunin ang ating pong pundasyon when it comes to our Christian faith. Now, ang ating pong katanungan kanina kung bakit tayo napunta nito, it is because of what I mentioned a while ago. After salvation, what's next? Pagkatapos na tayo ay maligtas, ano ang susunod? Good morning, Brother John Ver Yasanya, preacher. Ang mga kapatid na nandito ngayon sa programang Patig Itibiyag, hosted by Brother John Ver Yasanya. Maraming salamat. Brother John Ver, mag-FR na po kayo sa kanya, mga kakape. And yes, after salvation, what's next? Pagkatapos na tayo maligtas, ano ang susunod? Tandaan natin, tayo po ay we possess the eternal life that God gave us because of the faith na nasa sa atin. At dahil doon, alam po natin na tayo po ay ligtas because of the numbers. There are so many verses or promises of God in which we can claim and maging confident po tayo dahil alam po natin na lahat po ng pangako ng Diyos ay kanyang gagawin at ginawa sa atin. Kaya salamat sa Panginoon, and we have assurance because of our faith. Ngayon, maaaring ang katanungan nyo, hanggang ganun lang ba talaga? Ganun lang ba talaga kadali? Ganun po kadaling isipin, pero hindi po ganun kadali para magkaroon tayo ng pananampalataya na ganun. Because when we say, have faith in God, na kay Jesus lang tayo manampalataya para sa ating kaligtasan, there are so many things that we need to shut out or remove or throw o itapon when it comes to our old belief. Dahil kung sinabi po natin na si Kristo lamang ang nakapagdiligtas, dahil po ang sinabi ng Panginoon diyan po sa John chapter 14 verse 6, Jesus said unto him, I am the way. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So sinabi ng Panginoon na siya lang po ang daan, siya lang po ang katotohanan, at siya ang buhay. In which, sinasabi po sa atin mga kakape na siya lang po talaga ang tagapagligtas. Siya lang. Minus nothing, plus nothing. Jesus alone can save us. Meaning, yung mga iba po nating mga pinanghahawakan para tayo maligtas, kailangan po nating tanggalin yon. At hayaan na ang ating pong pananampalataya ay focus only on Jesus Christ, na siya lang po makapagligtas, siya lang po ang ating kailangan, at kailangan natin siyang tanggapin sa ating pamumuhay.
The Bible says that ye may know that ye have eternal life. Nandyan po yung sinabi ng 1 John chapter 5 verses 11 to 13. Tingnan po natin, babasahin po natin yan. Maraming salamat, Kapitan George. 1 John chapter 5 verse 11 to 13. Ito pong sinasabi, mga kakape, this is the record, and this is the record. Ito ang nakatala. Ito ang nakaulat. Ito ang nakatala. Ito ang nakalista. Ito ang nakarecord. Na according to 1 John chapter 5 verse 11, ito po ang napakaklarong sinasabi niya. And he that in verse 11 nasabi, and this is the record. This is the record. So, kung sinasabi natin this is a record, ito po ay talagang nandun na at nakalista na, nakatala, in where makikita po natin mismo at dapat paniwalaan natin because it was recorded. And this is the record that God had given to us eternal life. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan, and this life is in His Son. At ang buhay na walang hanggan na ito ay na kay Kristo. Kaya angkop ito at ito ay sinusuportahan ng talata doon sa Romans chapter 6 verse 23 that says, but the gift of God is eternal life. Ang regalo o handog ng Diyos na walang bayad ay ang buhay na walang hanggan dahil kay Kristo. So, ibig sabihin nun, as Jesus Christ said in John chapter 14 verse 6, that He is the way, the truth, and the life. Ibig sabihin nun, when we receive the Lord Jesus Christ, who bear eternal life, who is the life and eternal life, pag tinanggap natin si Jesus, nasa sa atin na rin yung buhay na walang hanggan. Dahil ang sabi ng 1 John chapter 5 verse 11, and this life is in His Son. Maliwanag po yun, mga kakape. Yes, good morning, Ate Lorna Munoz, kay Kuya Edwin Agkawili, and magandang gabi po, Ma'am Maymay Edan Jen, at kay Sister Susan Pascual. Okay, ito po sinasabi, in verse 12 it says, he that hath the Son hath life. 1 John chapter 5 verse 12, he that hath the Son hath life. Sa mga tumanggap, sa mga nakay Kristo, sa mga tumanggap kay Kristo, ibig sabihin ito ay may buhay. And he that hath not the Son of God hath not life. Kung wala daw sa atin si Kristo, kung hindi pa natin tinatanggap si Jesus sa ating pong buhay, wala sa atin yung buhay na walang hanggan. Yes, we are alive physically, but we are dead spiritually. Ibig sabihin, walang buhay, wala tayong buhay na walang hanggan, wala tayong assurance, wala po tayong kasiguraduhan doon sa langit dahil wala sa atin si Kristo. Yes, magandang umaga, Manong Bel Rabi. Welcome sa ating morning coffee devotion. Okay, at ang verse 13 ang sabi niya, these things have I written unto you. Ang mga bagay-bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang manampalataya kayo sa pangalan ng anak ng Diyos. Para malaman ninyo, para alam nyo. O, diba? Para alam nyo na kayo'y nasa inyo'y merong buhay na walang hanggan. That ye may believe on the name of the Son of God. That ye may know. Can you imagine that? Kaya alam natin at tayo ay may buhay na walang hanggan, and we have that confidence that we will go to heaven because eternal life is none other than the place which God, the Lord God, prepared for us, and there are so many mansions awaiting us doon po sa langit na inihanda po ng Diyos na kung saan doon tayo tira with
Him with our Savior forever and ever, mega trillion years. Can you imagine that? We cannot number that. That is forever. Kaya sa Diyos, may forever. Salamat sa Diyos. Napakabuti ng Panginoon sa kanyang po mga pangako in where pwede po nating panghawakan at pinanghahawakan. It is because it was and it is His promise to us who believe Him, who trusted in Him. Titus 1 to, napaka-klaro po ng Titus 1 to, that in which sabi niya, in hope of eternal life, with God that cannot lie, promised before the world began. Salamat sa Diyos, salamat sa Ama for His promise. And now, as we are claiming, as we believe that we are saved, so, grabeng pananampalataya po yun. That pananampalataya na nagdala sa atin sa Panginoon na manampalataya sa Kanya at tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at Tagapagligtas. In a word, because of that, ibinigay po niya sa atin ang Kanyang pong pangako. Salamat sa Diyos dahil pag nangako ang Diyos, tiyak gagawin niya yon. Hindi po katulad natin ng mga tao na kung nangangako tayo minsan, nakakalimutan. Pero ang Diyos hindi po ganon. Kaya salamat sa Diyos. Praise God for eternal life. Praise God for that great salvation that He gave unto us. Tingnan natin doon sa Ephesians chapter 1 verse 13. Tingnan po natin yung Ephesians chapter 1 verse 13. Mga akakape. Ito, there's no doubt, wala pong pagdududa na lahat ng ating pong pananampalataya patungkol kay Kristo ay nasa sa atin is because, yun nga, naniniwala tayo, sumasampalataya tayo sa kanyang pong salita in which alam natin ito po ay kanyang salita mismo na iniwan sa atin para malaman po natin yung totoong daan patungo doon sa langit o sa kaligtasan na napakalaki na ibinibigay, ino-offer sa lahat ng tao sa mundong ito. Pero sa ibang mga tao sadya napakahirap intindihin ito dahil they claim and they believe in another form of gospel in which they said they can have eternal life because of what they are doing. Dahil sinasabi nila na sa tao ang gawa, na sa Diyos daw ang awa. Gawin daw ng tao ang lahat-lahat para maligtas upang maawa ang Diyos para maawa na lang siya at ililigtas tayo. Hindi po ganon. It needs faith. Yung pananampalataya. Faith, according to Hebrews 11:1, na yung the faith, now faith is the substance of things hoped for. Ang pananampalataya ay binubuo ng mga ating pong inaasahan, mga katibayan o katunayan ng mga hindi natin nakikita. So, ibig sabihin nun, wala talaga tayong ambag doon. It's all because of the work of Jesus Christ na ginawa niya doon sa cross. Nang siya ay namatay sa cross, dumanak ang kanyang dugo. Alam po natin, ang kanyang isa sa mga huling sinigaw niya ay sabi niya, tapos na, it is finished. Nabayaran na niya. Tapos na yung kanyang misyon to pay the penalty of our sins, to be the complete sacrifice, atonement for our sins. And praise God for that. At ang sinabi ng Diyos, manampalataya sa Kanya, tanggapin natin siya, and we will be saved. And praise God for that. Doon po sa Ephesians chapter 1 verse 13, nakita po natin dito na nilabas na ni Sister Gina Bailon. In whom ye also trusted. Tingnan niyo ito ang ganda-ganda na sinabi ng Ephesians chapter 1 verse 13. In whom ye also trusted. Na kung saan tayo po ay nanampalataya, nagtiwala. After that he heard the word of truth, pagkatapos na marinig natin ang katotohanan, ang salita ng katotohanan, the gospel of your salvation, ang ibanghelyo ng iyong kaligtasan, in whom after that he believed, at nung tayo ay nanampalataya, naniwala sa ebanghelyo ng Panginoon, take note, when we say gospel of Christ, we are talking about what He did for us. Yung kanyang pong buhay, na siya ay namatay, siya po ay inilibing,
at pagkatapos ng 3 araw siya nabuhay na muli para sa atin, para bigyan tayo ng pag-asa. Pag-asa ng buhay na walang hanggan dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. In whom after that ye believe, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Yan po ang pangako ng Diyos. Grabe ang Diyos, mga kapatid, mga kape. Good morning, Manang Edna Tomas, and of course kay Sir Arnel Doques Calipio. Diyan sa Dumalig. Kumusta po kayo sa Dumalig, Sir? And yes, salamat sa Diyos. Kaya ngayon, kung tunay na ikaw ay nanampalataya na sa Panginoon sa Kristo, at masasabi mong tinanggap mo na si Kristo bilang yung Panginoon tagapagligtas, then you can say, and we can say, that we are saved. And now that we are saved, what's next? Ano ang dapat natin gawin ngayon? Ligtas na tayo. We should grow. Kaya nga sabi ng ating po pinag-usapan kahapon in 1 Peter chapter 2 verse 2, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Bilang mga bagong panganak na sanggol, kailangan po nating kailangan asam-asamin po natin yung purong-purong gatas ng salita ng Diyos. Amen? At tayo ay lumago o lumaki sa pananampalataya. We are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Amen. After salvation, good works are produced. Tama po yan, Sir Arnel. And yes, we should be saved. We must be saved first before we can grow. We must be saved first, and as the fruit of it, kailangan po nating makagawa o gumawa ng kabutihan, sumunod sa kanyang kautusan in order for us to prove to the people around us that we do possess life eternal, at may pakita po natin para mag-shine po ang ating Panginoon sa ating pong buhay. Pero ang ating pong pag-uusapan ngayon, na pagkatapos nating maligtas, ano nga ba ang dapat nating gagawin? What's next? What will be the next in line na ating pong dapat ginagawa? We need to grow. Kailangan po nating lumago sa ating pong buhay espiritual. In where, alam po natin, yan po ay napakahalaga dahil kailangan nating magkaroon ng tinatawag na bagong buhay. Nasabi ng 2 Thessalonians chapter 5 verse 17. Tingnan po natin. 1 Thessalonians chapter 5, 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. 1 Thessalonians, bakit? Mali. Sandali lang. Corinthians pala. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ito mo sinasabi mga kakape. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ito po ang klarong sinasabi niya. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Bagong mga nilalang na po tayo. Kumbaga, brand new. Nung tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon tagapagligtas, we became brand new sa buhay spiritual as newborn babes, katulad na sinabi ng 1 Peter 2:2. At ngayon, sinasabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Ibig sabihin nun, lahat ng mga lumang patungkol po sa atin ay nawala na. Behold, all things are become new. Ano yung all things na nawala na? Yung kasalanan at bunga ng kasalanan, yung kabayaran ng kasalanan, at yung impyerno na ating patutunguhan dahil po sa ating pong kasalanan, lahat po iyon ay nawala na sa buhay natin. Pero yung kasalanan na yan na sinasabi natin na binayaran ng Panginoon Jesucristo, lahat yan, pero ibig sabihin hindi na po tayo magkakasala ngayon. But the difference is that now we are in the family of God. We are brand new. We are in the family of God in where
we are still here on earth, pero tayo ay member na o nasa katawan na ni Kristo, at tayo ay mga bagong nilalang, mga bagong panganak sa espiritual, in where meron pa rin tayo dito mga laban, in where spiritual battle, na nandyan pa rin yung temptation. That's why nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan, pero hindi ibig sabihin nun na may babalik sa atin yung kabayaran ng kasalanan na papunta doon sa impyerno. Wala na po yun. Bakit? Dahil po sinabi ng Panginoon doon sa John chapter 10 verse 27 hanggang 29. Tignan po natin. Napakaganda po ng ating pong pinuntahan na kung saan ito po ay upang lalo nating maintindihan, mga kakape, nang sa ganon magkaroon po tayo ng assurance para hindi yung aligtas na ba ako, ay totoo ba na ganito ang sinasabi ng Diyos? Let us take a look and check check, and if you have Bible, if you have notebook and pen, take note of this so that you will review it later at mabless po tayo sa mga pangako ng Diyos sa atin. Hindi ko sabihin na, ay ganun pala, Lord, thank you very much for saving me. Thank you very much for the assurance. O, di ba? Tignan natin to. Doon sa John chapter 10, verse 27 hanggang sa 29. Itong sinasabi ng Diyos. Sabi ni Jesus, my sheep hear my voice. Ang mga tupa ko, nakikinig sila sa aking tinig. At kilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. And I give unto them eternal life. And I give unto them eternal life. Napakaganda po ng talatang ito. Sinabi niya, at binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. And they shall never perish. Alam mo yung salita, ano yung salitang never? Napakagandang salita po yan na kung saan pwede pa natin gamitin ito na panghahawakan. Dahil sabi ng Diyos, they shall never perish. Yung example ko po dyan, ganito eh. Yung isang binata na nanliligaw sa isang dalaga, tapos pagkatapos na maipagtapat ang kanyang pagmamahal doon sa dalaga, tatanungin ng lalaki ngayon, meron ba akong pag-asa sa'yo? Pag ang dalaga na yan sinagot ka, never, busted ka na. Wala ka ng pag-asa. So when we say never, hindi na kahit kailan. Wala na. So ibig sabihin nito dito, and they shall never perish, wala na ang tinatawag na kaparusahan sa atin sa impyerno. Hindi na tayo mawawala kahit kailan. Hindi na tayo maliligaw kahit kailan, because we have already the true and real way, the real truth and the real life, which is the Lord Jesus Christ. And neither shall anyone pluck them out of my hand. Nasa pag-iingat na tayo ng Diyos, in where wala nang makakaago pa sa atin sa pag-iingat ng Diyos. At ang matindi dito, sinabi ng 29, my Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Salamat sa Panginoon, dahil we are secure in the arms or in the hands of our God, our Savior. And praise God for that. Idagdag pa natin yung sinabi ng Ephesians 1:13, that we are sealed with the Holy Spirit of promise. Tayo po ay natatakan, tayo po ay naselyaduhan, pwede natin sabihin yon, with the Holy Spirit, in which yun po ang katunayan na tayo po ay mga anak ng Diyos. Salamat sa Diyos. And praise the Lord. Hallelujah. Diba? Salamat sa Diyos. At dahil tayo ligtas, God wants us to grow. Hindi po pwede na tinanggap mo si Jesus at pagkatapos nun, tapos na. Doon ka na lang. Maghintay ka na lang na kukunin ka niya. At gagawin mo kung ano yung gusto mong gawin. Gawin mo lang, sungkutin mo lang ang pangarap mo. Gawin mo lang yung mga gusto mong maging ikaw sa mga sa buhay mo. Hindi naman po ganon, mga kakape. We should grow. Katulad ng isang anak o isang sanggol, we expect that
babe or new baby will grow. Yun po ang expectations natin. And pakainin mo ng pakainin yan, at alam natin kahit wala siyang ginagawa o kahit sa pag-observe lang natin, tiyak talago yan, lalaki yan hanggang sa mag-mature. Pero hindi po ganun yung ating pong buhay spiritual in where makikinig lang po tayo ng salita ng Diyos. Yes, ako ay ligtas, makinig lang ako. Yes, pakainin mo lang ako, pakainin mo ako. Kailangan ito ng effort, mga kakape. Kailangan po nating gawin ang mga bagay-bagay na iniutos ng Diyos sa atin. Nakakalungkot po ganito. Alam nyo, nakakalungkot po na marami mga Kristiyano ngayon na matagal ng Kristiyano pero hindi nag-improve yung kanilang pong buhay spiritual. Wala pong level up, wala pong pagle-level up sa kanilang pong buhay. Nakakalungkot po yung mga pangyayari gano'n. Kaya, merong mga Kristiyano na hanggang ngayon, nangapasaway. Imbis na makatulong sa ministry, sila pa yung maging burden ng trabaho ng Diyos. It is because wala silang pakialam sa kanilang buhay spiritual. Gusto lang nila, sila ay ligtas, and they will enjoy life as they want to run their life. Hindi po ganun. We should learn to obey what the Bible says in order for us to grow. Para lumago po tayo so that we will be equipped, we can be equipped by the Word of God, and we are here to use by God. Yun po ang ating pong tatandaan, mga kakape. So, growing is a command of God to every believers. Kailangan po nating lumago. Katulad po ng sinabi doon sa aklat ng 2 Peter 3:18. 2 Peter 3:18. Ano ang sinasabi ng 2 Peter 3:18? Buksan po natin ang ating mga Biblia. Good morning, Manang Juicy, Ragasa. Okay, dito po sa aklat ng 2 Peter chapter 3 verse 18. Tingnan niyo po. Ang sinabi po ng 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. But grow in grace. Lahat daw po tayo ay dapat lumago sa Kanyang biyaya at pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo. At Siya ang ating pong inuwalhati ngayon at habang panahon, forever, magpakailanman. Yan po ang gusto ng Diyos na gawin natin, to grow. So, paano ba tayo mag-grow? We should obey as He wants us to do. Kagaya po lang sinabi doon sa Matthew 28:18-20, this is the Great Commission, in where kung ginagawa po natin ito, lalago po tayo and it can change our lives. Dahil kung ito ang tutok po natin, kung ikaw ay isang professional, gawin mo ito, sundin mo ito. Kung ikaw ay businessman, gawin mo ito, sundin mo ito. Kung ikaw ay isang laborer, gawin mo ito, sundin mo ito. Itong Great Commission, in which ito po ng pakalaking kautusan ng Diyos o isang bilin ng Diyos na pinakamalaki na trabaho o gawain ng isang anak ng Diyos. We need to get involved with this Great Commission. Ano ang tinuturo ng Matthew 28:18-20? Last verse po tayo. At tayo po ay magsasarana. Mga kakape. Okay, itong sinasabi ng Matthew 28:18-20. Since we know and we all know, we have learned that as Christians, we need to grow. O diba? Naka-green ako ngayon eh. Green stands for grow. O diba? Parang yung damo. O kaya parang yung halaman na kailangan lumago. O diba? That green stands for growing spiritually. Parang ganon. Okay, nagkataon naman. Itong verse 18 ang sabi ng chapter 28 ng Matthew, verse 18 to 20. Ito ang sinasabi ng Diyos. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. So,
Nasa kay Kristo lahat ng kapangyarihan sa langit at dito sa lupa. At ito ang inuutos niya sa atin. Go ye therefore and teach all nations. Hello? Ito ang sinabi ng Panginoon. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So this is the great command, great commission, into where ito dapat ang pinatutunguhan, o ito dapat ang dahilan kung bakit we exist as Christians here on earth, to be involved in the Great Commission, to be part of the Great Commission. Ano yon? To go therefore and teach all nations, to preach the gospel, para ituro ang ebanghelyo sa lahat ng etniko. Pag sinabi nating etniko, hindi lang po every countries, but in every tribe. Sa lahat po ng mga grupo na kung saan kahit sa mga lupalop na ng kagubatan, kung meron pang mga tao doon, we need to bring the gospel to them because they are part of the death of Christ. They are part of that John 3:16, for God so loved the world, and that word is ethnic. Ibig sabihin nun, lahat ng tao, lahat ng tribo, lahat ng uri ng tao, kabilang doon sa inibig ng Diyos, na kailangang makarinig at malaman ang ginawa ni Kristo para sa kanila, para magkaroon din sila ng kaligtasan. And of course, nandan din yung tinatawag na baptizing them. We who are not yet given that authority to baptize, anong dapat natin gawin? Tandaan natin to. Merong mga taong nabigyan ng authority na magbaptize, in where that baptism is the first step in obedience to Christ. Yan po yun. Bakit kailangan ba yung baptism, Brother Rafi? Oo, because dito natin may papakita that we are identifying ourselves to Jesus Christ, na hindi po natin ikinakahiya na tayo po ay mga mananampalataya. And we should do this. Kaya kung ikaw ay hindi ka pa nabautismahan, bilang mga anak ng Diyos, kailangan mong maghanap ng pastor na magpapabautismo sa iyo. The salvation is the first step in obedience to Christ. Dahil ito po ay utos ng Diyos. Kailangan nating mabautismohan. Mga kapit. Sino ang dapat mabautismohan? Yung mga alam nang sila iligtas na. Because you cannot get baptized, useless pang baptism mo, pag hindi mo pa tinanggap si Kristo sa buhay mo bilang Panginoon mo, tagapagligtas. And then, what's next? You need to get baptized. Kailangan mo bautismohan. Ang bautismo ay para sa mga saved believers lang po mga kakape. So if you want to know more about baptism, just PM me and we'll talk about this. And tayo po ay magkaroon ng a one-on-one Bible study kahit online po. Pag-usapan po natin yan para maintindihan po natin bakit mayroong baptism pa, Brother Rafi. Yun po ay kailangan. Just to prove that you are a follower of Christ. You are identifying yourself as part of the body of Christ. Because saved ka na. Amen? We don't hindi tayo nagpabautismo, hindi po tayo nagpapabautismo o magpapabautismo para maligtas po tayo. Pero tayo po ay magpapabautismo dahil ligtas na po tayo. Magkaiba po yan. Ano po? So if you want to clarify this, if you have a question about this, you are free to PM me and we'll talk about this. And again, thank you very much. And ang sabi ng verse 20, teaching them to observe all things. Let us help also others to grow spiritually. Ibig sabihin, we will use whatever we have, our knowledge about the Word of God. That's why it's very important for us to study the Word of God and to learn it and to apply it, or let us practice it in order for us to be more effective as discipler. So ibig sabihin ito na tayo niligtas ng Diyos para lumago. Dahil sa ating paglago, makatulong din tayo sa mga new babes in Christ para lumago at maging gamit-gamit din at magagamit din ng Panginoon sa ministry. Okay po, marami pa po tayong pag-usap patungkol dito. Let us learn little by little about discipling or about growing in Christ, nang sa ganon
tayo po ay magagamit ng Panginoon. And someday, hindi na lang po ang MCD ang MCD ang kung saan tayo po ay magkakasama. But if God will prompt in your heart that God will speak to you, that He will use also social media to preach the gospel, why not? We are here to support. I mean, to show our support sa inyo dahil po sa ating tinatawag na kailangan po nating sumunod at mag-grow sa ating Panginoon. If that is your heart, then go on, mga kakape. So, then po tayo magtatapos, mga kakape. And again, wala pong katuturan, wala pong kabuluhan ng ating pong pinag-usapan kung hindi po natin tinanggap si Kristo sa buhay natin. If you don't have that right or if you don't have that relationship with God, wala pong katuturan ang ating pinag-usapan. Dahil kailangan muna na ikaw ay ligtas. Kailangan muna na ikaw ay tumanggap na sa Panginoon sa Kristo. If today or this morning, meron kang pagdududa sa iyong kaligtasan, ang sinabi ng Panginoon, mga kapatid o mga kakape, you need to come to the Lord Jesus Christ and accept Him, receive Him as your Lord and personal Savior. And dyan po magsisimula ang lahat. Sabi po na Sir Arnold, growing is the greatest evidence of life existing. Where there is no growth, existence of life is doubtful. Opo, totoo yan. Science din po yan. Napakaganda ng inyo pong inambag na komento, Sir Arnold. Makabuluhan po. Maraming salamat. Yes, good morning, Ma'am Ederlina Alonso. Salamat, BSW, and of course, Gracita Kuwachin. Maraming salamat. And sa lahat po ng kasama natin ngayon, Rizalyn Singson, Mark Angelo Gawiran, maraming salamat po. And of course, sa lahat po, kapatid na Marcelino Pablo Gutierrez, good morning and ingat ka pa sa nagdadrive. Okay, so kung gusto mong tanggapin si Jesus ngayon sa buhay mo, why not pray with me? Dahil kailangan mo si Jesus at siya lang makapagliligtas sa iyo. And after this, you can grow. So why not come to the Lord Jesus Christ and accept Him into your life? Sabi mo sa Kanya, Panginoong Jesus, ako ay makasalanan at mapaparusahan sa impyerno. Patawarin mo po ako. Salamat sa inyong pagmamahal at sa pananampalataya, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, sa ligtasan, sa buhay na walang hanggan. Salamat po. Salamat sa kapatawaran. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Patuloy tayo manalangin. Dakilang naming Diyos, please bless all the viewers and all the listeners. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa pagharap ng araw na ito na mayroon po excitement to be used by you in any way. At ganoon din po, Panginoon, we pray sa mga matutulog na, please Lord, gabayan mo sila, bantayan. And we thank you, Lord, for the lesson. We thank you very much, Lord, for the assurance. We thank you, Lord, for your promises na aming pong pananghahawakan. Maraming salamat po, Panginoon. At we pray also for the healing po, mga nangailangan po ng healing, including Marcel Anchieta Divina, and of course, comfort po kay Ate Rowena de San Jose. Maraming salamat po sa lahat na ang ginagawa niyo sa aming buhay. Please, Lord, help us. Teach us. Thank you very much, Lord. Help us to grow. Bless all of us. At sa mga magbe-birthday po ngayon, please, Lord, bless them with good health and peace. As long as well as more celebrations to come, and that they will use this new chapter of their life serving you and knowing you more. At ganoon po sa mga mag-anniversaries. Maraming salamat po, Panginoon. We ask all these things and we give you all the glory. Please bless the pastors, missionaries, and the preachers who preach the pure gospel. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat at hindi mo kami pinapabayaan. Salamat po, Panginoon, sa mga pagkakataon makapaglingkod pa sa inyo. Maraming salamat. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and Amen. Maraming salamat, mga kape. So let us play now the birthday song for the birthday celebrants. Meron pumatok kanina. Sino ito na nagtatok? Happy birthday sa lahat ng mga birthday celebrants. Amen.
Amen. Madaydayo ti Apo, kapsat, sabay kumata, agkukuyog tayo tumanen, tumigat. As we have that heart to grow, let us continue on hanggang ginagamit pa tayo ng Diyos. Patuloy lang po tayo. Mga, happy. Happy birthday kay Ma'am Mani Luis, kay Angel Domingo, kay Angela Kay, happy birthday, kay Christopher Ethan Ponce de Carito, kay Ma'am Kuling Manuel Quiroga, Press, happy birthday kay Ma'am Kuling, at magpagaling ka Ma'am Kuling. We are praying for you. Okay, Ederlyn Castro, good morning and happy birthday. Kay Mildred Jose Renada, happy birthday. Kay Sir Crisanto R. Oroseo, happy birthday sa iyo Sir Crisanto R. Oroseo. Maraming salamat, and sa lahat ng mga birthday celebrants and all those who will celebrate anniversaries, happy celebrations to all of you. Maligaya. Happy birthday din kay Julius Bayudan. Happy birthday. Thank you mga kape. God bless you all. May God bless you all. Maraming salamat. Let us continue on. Sabi ko nga, hanggang ginagamit pa tayo ng Diyos, magpatuloy pa rin tayo. Good morning, Manang LB Melzor, kay Ma'am Elizabeth Pedro Cirilo, maraming salamat. Amen. Ayan po. So, ang huli po nating awitin siya by Rich Abante. Dahil wala po tayong dapat pagbigyan ng papuri, luwalhati, at itataas. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Kanyang salita na ating po pinahawakan. And where nasa atin po ang buhay na walang hanggan. And praise God for that. And if you have doubts, you have questions na gusto niyo po maging klaro, please just PM me at pag-usapan natin to. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat sa Diyos. To God be the glory. Salamat, ako'y natagpuan. Amen. Binigyan niya ng kapayapaan. Tanging kay Thank you very much, Sir Arnel Lucas Calipio. Tagumpay. Siyang aking Maraming salamat. Maraming Marita Batista Corpus. Kay kapatid na Gina Banana Bailon sa Taiwan. Salamat. siyang sa akin. Kay Mark Hill Calano. Salamat kapatid. Kay Pastor Sagi, Leonard Sagi. And of course, kay Ma'am Christy Ann Dakutan. Maraming salamat. Kaligiti ka barangay, agan anos kayo, agan anad kayo. At sa lahat ng mga naka-isolate, mga naka-quarantine, agkararag tilat na kapsat ni kayem. Brother Marcelino Pablo Gutierrez, maraming salamat kapatid. And of course, ang ating pong host sa Crisis to Answer dyan po sa Hawaii, KPRP 650 Radio Hawaii, the #1 radio station in Hawaii, Pinoy Power Media, Pinoy Power Radio, owned and managed by Ma'am Imelda o tinatawag nating N. Ortega Collado Anderson and Tito Mahal. And po Marcel Anceta Divina, good morning. Manong Marcel, Uncle Andy and Auntie Aldrin Ramos, good morning, maraming salamat. Ma'am Meme Aidan Jen, thank you very much. Magandang gabi po sa inyo. Brother George sa kuya, and of course kay Suan, kumusta kayo palagi at ingat. Patnubay siyang ating gabay. Thank you very much, Auntie Mila Domingo Alonso. Kablawak mat ni Kapitan Jerry Corpus Alonso, kay Kapitana
Marilyn Juan Resquier, Kapitan Bobby Raquino, Kapitan Rodel Legaspi, Kapitan Mark Hill, Kapitan Hill Ramos. Yan. Siyang tanging Panginoon. Amen. Thank you very much sa lahat-lahat. Of course, kay Mary Alviernes and kay Ma'am Deborah Pedro Valdivino. Panginoon. Good morning, Pastor. Traveling to Tagarapo. Wow, ingat po kayo dyan. May the Lord God bless you and protect you as you go there. Salamat, kapatid. And regards to the Kakatsu family and to Pastor Joseph Samuel. Okay, ito po ang iyong lingkod, si Brother Ravi, si Kaot Paeng. Nagpapaalam na po sa lahat po ng ating sitwasyon sa buhay, mapanegatibo o positibo. Huwag po nang kalimutan, unahin po natin ang Diyos. God first. Amen? Stay safe, do good to others, follow the guidelines, support the LGUs, respect the frontliners. Ang landas. Kung hindi po mahalaga ang lalakarin ninyo, just stay home. Please. Okay? Support the LGUs, respect the frontliners, share your blessings, pray for our family, our community, our country, and let us pray for the world. God bless us all. Mabuhay, aloha, mahalo, and I love you all.